comment. So ayan, pag-usapan natin yung issue. So ayun na, may nakita akong post dito sa Facebook kanina lang. So pag-usapan natin to yung about sa NMAX Turbo na bago. So basahin ko para sa inyo. Ayan, For awareness, wag muna ma-hype sa NMAX version 3 TexMax dahil wala pang mabibilhang na replacement parts tong unit na to. Issue, ginalaw lang yung CVT tapos di na umandar. Oh no. Maiyak ka na lang talaga dahil ultimo mekaniko ng Yamaha di kinaya. Ayan na, tignan nyo. Halos binaklas niya na yung fairings. Yung problema lang naman dito yung CVT. Yun lang. So yun, advice ko sa inyo, sa mga na-hype sa bagong NMAX Turbo na yan, mga balak bumili, siguro wag mo na kayong bumili ng TexMax Turbo dahil may issue pa siya. Ganyan naman lagi, kapag kabago yung motor, kakalabas lang, lalabas yung sakit muna niyan. Tapos kapag marami nang bumili na TexMax Turbo na yan at maraming nagreklamo, syempre ang gagawin naman ni Yamaha dyan is i-improve niya yung Yamaha TexMax Turbo. So siguro kung ako yung buyer, antayin ko muna ng mga ilang months yan bago nila ma-improve. Lalo't bago pa yan. Ayan, tignan nyo sa post, yung sabi niya doon, wala pang pyesa. Syempre bago pa eh. Tapos ang masakit pa doon, ultimo mekaniko hindi kayang gawin. Ayun lang. So paano yun? Paano yun kung binuksan mo yung NMAX Turbo, yung CVT nya, binuksan mo lang, ayaw nang umandar? Yun lang. Malaking problema yun pag ganoon. So advice ko, huwag mo na kayong bibili. Siguro kung bibili kayo ng TexMax, yung yung standard version. Kasi yung standard version, CVT nun, same pa rin sa version 2 eh. Tsaka version 1, ganun pa rin yung CVT nya, may flyball, may drive face, may pulley. Yung sa TexMax kasi na turbo, iba na yung panggilid nun guys. Sa mga hindi nakakaalam iba ang panggilid nun. Kaya na-hype yung iba dito eh. Ang problema, syempre, di natin alam yung magiging sakit nito. Tulad nito, binuksan lang yung CVT, ayaw nang umandar. So, advice ko na lang is, wag mo na kayong bibili ng TexMax. Hindi ko sinisiraan ng Yamaha. Actually, okay naman ng Yamaha sa akin eh. Lahat naman ng brand ng motor, okay naman eh. Hindi lang talaga maiiwasan na kapag bago yung motor, hindi pa natin alam yung mga sakit na lalabas. So malalaman na lang natin yan kapag nabili na natin, tapos ayun na nga, lumabas yung sakit. So do your research muna bago tayo bibili ng NMAX Turbo. Alright, wag tayo masyadong ma-hype. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Lalong-lalo na yung mga yung mga nag-iipon or nakaipon na, huwag muna kayong bibili. Sayang ang pera kapag kaganyan. Hindi mo magagamit ng ilang araw yan kung nagka-issue yan. Eto na nga lang si sir di na maayos ng mekaniko ng Yamaha. Oh no. Paano ka pa kaya? Diba? Mekaniko na ng Yamaha yan Siyempre, pag mekaniko ng Yamaha yan, bihisa yan sa sanay yan sa parts ng Yamaha. Pero kasi ito kasi si TexMax Turbo, ibang-iba na Ibang-iba na kasi yung galawan ni TexMax Turbo. Kaya pagka kinalkal mo yung TexMax Turbo, ibang-iba talaga. Siyempre, mapurma naman talaga ang TexMax Turbo Kakaiba talaga, kakaiba siya. Ang dami niyang pindutan dito sa tawag dito sa may left side. Dami niyang switch. Di ko alam, baka napabago yung speed nun kapag may pipindutin ka lang doon para mabago yung speed. So ayun sharing is caring lang tayo guys. Huwag tayo masyadong ma-hype sa bagong TexMax Turbo. Siguro kung bibili kayo ng ganitong TexMax na NMAX, is yung standard version ng ang ma-advise ko sa inyo. Huwag muna yung turbo kasi wala pang pyesa niyan Pero sa may standard siguro meron ng mga pyesa yan. Kasi same lang din naman yan sa version 2 Pero meaning conforma talaga ng version 3 NMAX. Hindi ko sinisiraan ng Yamaha. Lahat naman ng bagong labas na motor, kahit sa Kymco, Honda, sa umpisa talaga may issue yan Tulad nung KRB, yung KRB ko, yung 2021 model, may issue siya sa ECU. di ba? Pero ang kagandaan naman kasi kay Kymco is pinalitan niya yung pyesa agad, wala pang 1 week.
Problema kasi dito sa Pilipinas, kapag ano, actually wala pa nga 1 month, nagkakaproblema na eh. Ang problema kasi sa mga kasa dito sa Pilipinas is hindi nila pinapalitan ng buo yung unit kahit under warranty pa siya at wala pang, hindi pa siya umabot ng mga 3 to 5 months. Problema dito, hindi nila pinapalitan talaga yung unit eh. Ang ma-offer lang nila yung palit pyesa, yun lang, palit pyesa. Eh kaso ito, malaking problema to, yung kay sir, yung nakita ko sa Facebook, yun lang sir. Na, masyado tayo na-hype eh, pero ganyan talaga. Iba kasi yung excitement kapag ka nakapaglabas ka ng motor. Alright, dito na magdi-deliver. So sharing lang tayo guys, no. Ayun, kung matera ka, sige bilhin mo, walang problema dyan. Pero yung mga nag-iipon kasi, nag-iipon pa lang, yun, para sa kanila tong video na to. Alright, so tawagan natin si sir. So ayan, ang advice ko sa inyo, wag mo nang bibili, wag padalos-dalos, okay? Ayan, sharing lang tayo. Pag bumili ka nito, iyak ka. Nasa huli ang pagsisisi. Sheesh. Basic.